MLM, nale-leverage mo ang sarili mo. Nagtatrabaho ka ng pang isang tao, pero ang binabayad sa'yo, hindi lang pang 10 tao. Kahit pang 1,000 tao, babayaran ka pa rito. So, iyan ang isang bagay kung bakit mo idadagdag ang MLM. Ano pa? Maganda sa MLM. Number 3, dito nakikita mo pagkakaiba ng big money versus small money. Okay? Malaking pera, maliit na pera. Nung tayo po ay bata pa, kahit magkano ang ibigay sa'yo ng magulang mo, masaya ka na. Tatakbo ka sa tindahan, bibili ka ng gusto mong candy, bibili ka ng maliliit na laruan, masaya ka na. Pero habang lumalaki ka at nagkakaisip ka, naiintindihan mo ang value ng pera. Lalo na nung ikay magbinata. Bigyan ka ng 20 pesos o 50 pesos na pang-date ng nanay mo, masama ang loob mo. Kasi ano mararating nyo nun? Wala. Di ba? Sa labas po ba? May mga kakilala po ba kayo sa labas na kumikita ng 10,000 isang buwan? May mga kakilala ba kayong kumikita sa labas ng ganyan? Yes. Marami po ba? Yes, marami. Kung ita-times natin yan ng isang taon, 12 months, that is 120,000 per year. Kung ita-times natin yan ng 30 years, that is 3.6 million. Tanong, dito ba sa Vita Plus, may mga kakilala ba kayo rito na kumikita ng 100,000 kada buwan? Yes. Marami po ba? Marami. Okay? Marami yan. Kung ita-times natin yan ng isang taon, 12 months, that is 1.2 million per year. Kung ita-times natin yan ng 3 taon, that is 3.6 million. Tanong, parehas po ba na 3.6 million ito? Yes, parehas lang yan. Pero alin ang malaki? Nasa taas o nasa baba? Nasa baba. Kasi bakit? 3 years, 30 years. So, ano diferensya nila ngayon? 27 years. So, ano gagawin namin sa 27 years? Mag-enjoy. Magpasarap. Mag-beach kahit hindi summer. Ibig sabihin, magagawa mo, gusto mo kahit anong oras. Okay? Samantalang yung iba, 27 years, nakasubsob pa rin sa trabaho. Hindi manood ng sine, hindi pwede. Pwede last pulsyo. Di ba? Kasi after office eh. Yun ang karaniwang panood. Subukong manood ng sine after lunch. 1 week mong gawin yun. Tanggal ka sa trabaho. So ano natipid natin dito? Time. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala kayong time dito. Kasi time nga po ang nase-save namin dito. If you give time, you will save time. If you spend time, you will gain time. Sabi ko nga sa inyo, noon ginagawa ko ito part-time lang. 2 oras, 3 oras, imbis na umuwi ako ng bahay, makipag-inuman sa mga barkada, manood ng TV, manood ng mga telenovela, hindi ka naman payayamanin nun eh. Ang tagal mo nang nanonood ng TV. Flor de Luna pa lang, ikaw na yung nasa harap ng TV. Ngayon, naging asawa na ni Jan Estrada, na anak na ni Aga Mulak si Flor de Luna. Ikaw pa rin ang nanonood ng TV. Naging asawa na ni Jan Estrada. Ikaw pa rin ang nanonood ng TV. Hanggang sa sisba naman, ikaw pa rin ang nanonood ng TV. Ano ibig sabihin? Hindi ka na mayayaman sa mga yan. Konting sakripisyo lang. Konting sakripisyo lang. Tsaka ka na manood ng TV. Ang TV kahit kailan pwede kang manood. Diba? Sabi nga, ang gutom, ikain mo lang, busog ka na. Ang pagod, itulog mo lang, malakas ka na. Ang TV, kahit bukas, pwede ka naman manood ng TV sa mga darating na araw. Pero ang kahirapan,
kahit anong tulog ang gawin mo, kahit anong kain ang gawin mo, mahirap ka pa rin. Sakripisyo muna. Di ba? Para sa pamilya natin. Okay? So, isa yan kung bakit mo idadagdag ang MLM. Okay, money, big money versus small money. Pang-apat, ito po ay copy business. Kopya lang. Ano po ba madali? Mag-isip, mangopya. Mangopya. Okay? Huwag ka na mag-isip, lalo na kung wala ka naman iniisip. Baka maloko ka lang yan. Mamami, nanguhuli ka na lang ng tutubing ganyan. Kahit wala ka hinuhuli, huli ka ng huli niya. Kung sa school, bawal ang mangopya. Dito po, mas magaling kang mangopya, valedictorian ka rito. Ano yung kokopyahin mo? Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga tao dito. Kopyahin mo kung bakit kumita ng ganyang kalaki ang upline mo. Kopyahin mo yung mga ginagawa ng mga top earner dito. Yung mga tamang ginagawa nila. Alam nyo, tayo mga dealer, may mga ugali po tayo. Ito, naging ugali ko rin noon nito. Kaya alam na alam ko na may ugali kang ganito. Na kapag wala kang guest, ayaw mong pumunta ng opisina. Kasi ano katwira mo lagi? Wasting time. Wala naman akong guest eh. Ba't ako pupunta dyan? Mali. Yun po ang right time. Kasi pag meron kang guest, di ba very busy ka? Lalo na kapag maraming nakikinig, punong-puno ang kwarto, nagre-reserve ka ng upuan. Di ba? At siyempre, pag maraming tao, mainit. So, tinatabihan mo yung guest mo, pinapaypayan mo pa. Di ba? Eh, pagka yung guest mo sa hapon umaaten, siyempre, gutom pa yan after office. So, pinamimerienda mo pa yan, sinusubuan mo pa ng sandwich na habang nakikinig. Sige, kinig ka lang, kinig ka lang. Kasi baka mamaya hindi niya maintindihan ng business, edi wala kang 1.5. So, very busy ka. So, ang nakapokus ka lang sa guest mo. Pero pag wala kang dalang guest, libreng-libre ka. Pwede kang makisit-in sa mga nagte-training dito, pwede mong silipin o tabihan yung mga nagwa-one-on-one dyan sa mga table-table natin dyan. Kasi alam niyo yung mga nagwa-one-on-one dyan, kung ano yung negosyo na inaalok nila sa kausap nila, yun din ang negosyong iaalok mo sa mga makakausap mo. Kung ano yung mga tanong na na-encounter nila, yun din ang tanong na ma-encounter mo sa labas. Mas maganda na dito pa lang, makuha mo na yung mga sagot sa mga tanong na yun para pagdating mo sa labas, ready ka. Di ba? Alam mo yung mga kakilala natin, nakukumbisi lang yan kapag nasasagot mo mga tanong nila. Pero kapag hindi mo nasasagot ang tanong nila, hindi mo nakukumbisi yan. Pinagdududahan ka nila na hindi mo alam ang pinapasok mo. Okay? At ito pa, dagdag ko lang po, pag nagdala kayo ng guest dito, kaya may mga bagay na hindi nyo dapat gagawin. Huwag kayong masyadong loro kapag katabi nyo yung guest nyo. Pag sinabi ng speaker, dito po meron tayong malunggay. May dahon ng sili pa yan. May dahon ng sili yan. Meron pa po tayo rito saluyot. May kulitis pa yan. May kulitis pa yan. Ang lasa po nito, dalandan. May milon pa. May milon pa. Alam mo yung guest nyo, wala pong maintindihan. Alam niyo kung bakit? Masakit ang tagliran kasi sipo mo. Gusto na umuwi, papahilot pa. Alam niyo, ikaw rin pala magpapaliwanag. Di sana kinausap mo na lang sa labas. Pag nandito na yung guest nyo, bahala na kami mga speaker. Kasi yung guest mo, hindi niya maintindihan kung sino papakinggan niya. Ikaw ba o yung nagsasalita? Diba? Malilito po siya. At eto pa, hanggat maaari, kung pwede mong tabihan ng guest mo, tabihan mo siya. Kasi yung iba rito, ipapasok yung guest. Puka lang dyan, ha? Andun lang ako sa labas. Paglabas mo, yung isip niya, kasunod mo. Iniisip niya, baka kakain yun, ha? Ay, iwanan ako inupo lang dito. Diba? So, dapat tabihan mo yung guest mo. Huwag na huwag kayong mauupo sa harap ng guest nyo. Dapat dito ka sa tabi niya, dalawang side, sa side na to, o dito, o sa likod. Para nakikita mo reaksyon niya. Kung nai-interest siya sa negosyo, huwag kang mauupo sa harap. Kasi kung mauupo ka sa harap, eto yung guest mo, nakaupo ka sa harap, edi wala kang ginawa sa 2 oras kung di nakatitig sa kanya. Tinitignan mo kung ano mga ano reaksyon niya, di ba? Dapat diyan ka sa side. Para makita mo reaksyon niya.
Okay? At ito pa, huwag kayong magte-text sa tabi ng guest nyo. Kasi pag ikaw nag-text, iisipin ng guest mo, pwede palang mag-text. Di magte-text na rin ako. Diba? Magte-text na rin yan. So, huwag kayong magte-text po. Pakita nyo sa kanila na interesado kayo sa pinapaliwanag ng speaker. Okay? Importante po yun. At ito pa, higit sa lahat, huwag po kayong matutulog sa tabi ng guest nyo.